Isang magandang babae ang sumakay sa marangyang kotse ng isang mayamang binata. Pagkaupo pa lamang niya, agad na tinanggal ng lalaki ang seatbelt at nagsimulang magtanong. Ngunit nang mapansin niyang wala pang karanasan ng babae, itinuro niya ang pinto at sinabing, "Mag-training ka muna, saka ka bumalik." Umalis siya nang parang walang nangyari. Habang nasa daan, pinara siya ng traffic police. Sa halip na mataranta, kumuha siya ng pera at basta na lang itong inihagis sa mukha ng pulis. Lubhang na-offend ang pulis sa kanyang kayabangan kaya nauwi ito sa istasyon ng pulisya. Ngunit hindi man lang nag-alala ang binata. Sigurado siyang aayusin ng kanyang ama, isang napakayaman at iginagalang na tao ang lahat. Ngunit sawa na ang ama sa ugali ng kanyang anak, kaya humingi siya ng tulong sa isang kilalang strategist na eksperto sa mga matatalinong solusyon. Ayon sa master, ang pera ang ugat ng lahat ng sakit, kaya gumawa siya ng espesyal na plano upang baguhin ang binata. Binaril niya ito ng tranquilizer at nawalan ng malay. Pagkagising ng binata, natagpuan niya ang sarili bilang isang alipin sa bahay ng isang landlord. Bigla siyang nalunod sa dami ng responsibilidad. Nang makalimutan niyang ihanda ang kabayo, pinagalitan siya at pinalo pa. Wala siyang ideya kung ano ang nangyayari. Sa totoo lang, ang buong nayon ay peke. Isang film crew ang nagdisenyo nito upang magmukhang Russia noong 200 years na ang nakalipas. May mga nakatagong kamera sa kung saan-saan, sa mga puno, sa dayami, na nagre-record ng bawat galaw niya. Lahat ng tao roon ay mga profesional na artista. Sinusunod nila ang script, maging ito man ay eksenang romantiko o away, kahit ang halikan at ang mga eksena sa kwarto ay pilit na ginagawa sa ilalim ng pagbabanta ng baril. Sa una, akala ng binata ay nasa reality show siya. Sinabi niya sa mga tao, "Tama na, gusto ko nang umuwi." Sinubukan niyang tumakas. Ngunit sa gate ng nayon ay nakita niya ang isang tunay na oso. Doon siya nagsimulang maniwala na baka napunta nga siya sa taong 1965. Sa kanyang pagtakas, nahuli siya at hinatulan ng kamatayan sa pamamagitan ng pagbibigti. Habang papunta sa bitayan, gumawa ang crew ng pekeng eksena kung saan pinutol ang kamay ng isang alipin para takutin siya. Nang makita ito, nanginginig siya sa takot. Habang nakatali sa lubid, sumisigaw siya ng saklolo. Biglang dumating ang isang babaeng nakapula na nakasakay sa kabayo, ang anak ng landlord. Sinabi nito, "Ngayon ang unang araw ng aking pagiging ganap na dalaga. Ayokong may maparusahan." Dahil mahal na mahal siya ng kanyang ama, pinatawad nito ang mga bilanggo. Doon naligtas ang mayamang binata, ngunit dahil sa sobrang takot, napaihi siya sa kanyang sarili. Nakakita siya ng lawin sa langit at inakalang totoo ito, ngunit isa pala itong drone. May control room sa loob ng isang gilingan malapit doon, kung saan nagbibigay ng utos ang direktor sa mga tao gamit ang wireless headset. May nakaabang ding sniper para sa seguridad. Sakaling mahalata ng binata ang totoo, handa itong patulugin siya agad. May green room din ang mga artista kung saan sila nagpapahinga at nagmememorya ng script. Samantala, ang binata ay natutulog kasama ng mga kabayo, nagdurusa sa baho at dumi. Kinabukasan, bulok na pagkain lang ang ibinigay sa kanya, kaya unti-unti siyang bumagsak. Wala ring toilet paper, kaya dahon at damo ang ginagamit niya. Sa loob ng ilang araw, paulit-ulit siyang pinapahirapan at pinagtatrabaho, hanggang isang araw ipinakilala siya sa isang babae. Hindi nagtagal, naging malapit sila sa isa't isa. Unti-unti niyang naunawaan na ang tunay na kaligayahan ay hindi nagmumula sa yaman, kundi sa pagkakaroon ng taong tunay na nagmamahal sa iyo. Sa loob lamang ng ilang araw, iniwan niya ang lahat ng masasamang ugali at naging responsable, mabuti at mapagmahal na tao. Sa huli, tuluyan siyang nagbago at niyakap ang kanyang ama. At dahil sa pag-ibig na natagpuan niya sa palabas na iyon, nagsimula siya ng